Magandang araw sa ating lahat. Muli ako ang iyong guro at ito ang ating pag-aaral sa Aralin Panlipunan. Ang ating paksa sa araw na ito ay patungkol sa daloy ng ekonomiya o ang mga modelo ng ekonomiya. Bago tayo magsimula, nais ko muna ipakita sa inyo at banggitin ang ilan sa mga quotation na nakuha ko para sa araw na ito. Be happy. Enjoy every moment of your life. Life is too short to waste on grudges. Laugh when you can, apologize when you should, and let go of what you cannot change. Sana maging gabay ito sa atin sa araw na ito. Bago tayo pagsimula, isang paalala para sa ating lahat. Ang maganda na isang buong papel para sa iyong gawain sa paksa na ating pag-aaralan sa araw na ito. Isulat ang mga mahalagang impormasyon na inyong matutunan. At huwag kalimutan na sagutan ang online quiz sa dulo ng lesson na ito. Ano-ano ang layunin ng aralin? Unang ay naipapaliwanag ang bahaging ginagampanan ng buong na bumubuo sa paikot na daloy ng ekonomiya. Nailarawan ang paikot na daloy ng ekonomiya at nasusuri ang ugnayan sa isa't isa ng mga bahaging bumubuo sa paikot na daloy ng ekonomiya. At para sa unang bahagi ng ating sasagutan sa gawain na ito, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang ibig sabihin ng macroeconomics? Isa-isahin ang mga aktor na bumubuo sa paikot na daloy ng ekonomiya at ibigay ang ginagampanan nito. Bakit mahalaga na masuri ang daloy ng ekonomiya? Ayon kay Francis Quesnay, isa sa mga nagbigay ng ideya ng circular flow o paikot na daloy ng ekonomiya ay batay sa kanyang librong tinatawag na Tableau Économique. Ito ay tumutukoy sa palitan ng iba't ibang sektor ng ekonomiya. Ang circular flow ay isang modelo na nagpapakita ng paikot ng mga mahalagang sektor tulad ng produkto at serbisyo na maaaring magkasalungat ang daloy. Tingnan natin ang larawan na ito. Ito ay naganap noong 1930s sa Amerika. Ito ay tinatawag na Great Depression. Sa panahon na yon dahil sa epekto ng unang digmaang pandaigdig, nakaranas ang daigdig, lalong-lalo na ang mga kaluranin na tinatawag ng pagbagsak ng ekonomiya. Nagkaroon ng malawakang kawalan ng trabaho na nagudyat ng kawalan ng mga mabibili, kakayahanang bumili ng mga produkto at iba't iba pa mga suliranin na nagdulot din tulad ng mga nakikita natin sa larawan. Naganap rin ito sa panahon ng pandemya dahil nahinto ang daloy ng ekonomiya o bumagal ang daloy ng ekonomiya. Naranasan natin na hindi tayo makabili ng mga produkto na nais natin. Tignan ulit natin ang isang larawang ito. So makikita natin na ang pamahalaan ay nagbibigay ng mga libreng kape, soup, coffee, and donuts para sa mga nawalan ng trabaho. Ito rin ay naganap sa atin sa panahon ng pandemya tulad ng pagpila natin sa distribusyon ng mga abuloy o tulong pinansyal na binibigay ng pamahalaan nung naganap ang pandemic.
Ito ay isang dahilan o ito ay isang epekto ng pagbagal o kaya paghinto ng daloy ng ekonomiya. So, ang bawat galaw ng ekonomiya ay na mayroong direktong apekto sa mga mamamayan. Muli, isa pang larawan, kung mapapansin natin, ito ay ang libreng pagkain. Binibigyan sila ng libreng pagkain o kaya mga tinatawag na natin ngayon mga relief goods. So isa sa mga halimbawa na maaring gawin ng pamahalaan kung nagkaroon ng mabagal o pagbiglang paghinto ng daloy ng ekonomiya o hindi nakarating ang mga produkto at pangangailangan ng mga produkto at serbisyo sa mga consumer. Sa mga larawan na nakita natin kanina, maaari nating sabihin o ihaka na ang mga naging suliranin ng ekonomiya sa panahon ng Great Depression ay mga sumusunod. Una ay ang pagbaba ng pambansang kita. Ikalawa, ang kawalan ng trabaho. At ang ikatlo ay ang mabilis na pataas ng pangkalahatang presyo o inflation. Ang mga sumusunod na katanungan ay nakakaapekto sa tinatawag nating macroeconomics o ang paggalaw ng pangkalahatang daloy o pangkalahatang kilos ng mga bahagi o sektor ng ekonomiya. Pag sinabi nating macroeconomics, ito ay isang balangkas na pag-aaral kung paano naluluto sa mga suliranin na nagpapabagal sa paglagon ng pambansang kita, kawalan ng trabaho at mabilis na inflasyon. So ang macroeconomics ay bahagi ng ekonomiya o bahagi ng pag-aaral ng ekonomiya na tumitingin sa mga aggregate na bahagi o malalaking sektor ng ekonomiya o mga paggalaw at mga paano lulutasin ang mga suliranin na nakakapekto sa kabuuang ekonomiya. Ito rin ay ang pagsusuri ng gawain ng ekonomiya sa pangkalahatan na binubuo ng mga sambayanan, ibig sabihin mga consumers, bahay kalakal o mga industriya, producers, pamilihang pinansyal, ang pamahalaan at kasama na rito ang panlabas na sektor. Sa pag-aaral ng mga daloy na ekonomiya, may 5 modelo tayong nais pag-aralan. Pero bago nating tukuyin ang bawat isa, alamin muna natin ang mga bahagi o mga sektor na bumubuo sa ekonomiya. Ang unang sektor o unang aktor ay ang sambayanan. Ito ay ang mga tao o consumer. Tayong lahat. Number 2 ay mga bahay kalakal o tinatawag nating industriya, commercial o mga producers ng mga produkto at serbisyo. Ika-4 ay ang pamilihang pinansyal. May kinalaman sa mga institusyon na may kinalaman sa paghawak ng pera, pagkontrol ng pera, pagdaloy ng mga pananalapi. Ika-4 ay ang pamahalaan at ang ika-5 ay ang panlabas na sektor or sabihin na natin ang international market. Ang unang modelo ng paikot na daloy na ekonomiya na ating pag-aaralan ay tinatawag na simpleng ekonomiya. Pag sinabi nating simpleng ekonomiya, ang katangian nito ay ang bahay kalakal o producers at ang sambayanan o ang consumers ay isa lang. Ibig sabihin,
Ang sambayanan ang lumilika ng kanyang sariling mga produkto at serbisyo na tutugon sa sarili niling itong pangangailangan. Ito ay tinatawag nating self-sufficient dahil kaya nitong tugunan ang sarili niyang pangangailangan. Halimbawa, pagkain. Siya ang magtatanim, siya na rin ang aani, siya na rin ang gagamit ng produktong ito o kakain at paulit-ulit. Kung mapapansin natin na ito ay independent sa mga external factor na maaring makaapekto sa kanyang ekonomiya. Ang mga ekonomiyang ito ay patuloy pa rin nagaganap hanggang ngayon. Ang pinaka magandang halimbawa nito ay ang mga ekonomiya o ang mga pamayanan ng mga katutubo. Ang ikalawang modelo ay tinatawag nating sistema ng pamilihan. Kung mapapansin natin sa larawan, nagkaroon na ng dalawang aktor o pangunahing aktor sa ekonomiya. Ang bahay kalakal o producers at ang sambayanan o consumers ay magkahiwalay na. Ito ay tinuturing na pangunahing aktor ng ekonomiya. Inuulit ko, ang sambayanan at bahay kalakal ay tinuturing na pangunahing aktor ng ekonomiya. Paano ito nagaganap? Sa ikalawang modelo, ang sambayanan at ang bahay kalakal ay nakalika na ng isang mekanismo na kung saan magkakaroon ng palitan ng mga produkto at serbisyo o tinatawag na nating market or pamilihan. Sa bahaging ito, makikita natin na nakalika na sila ng una pamilihang kalakal ng paglilingkod o sa Ingles ay tinatawag nating commodity market at ang ikalawa naman ay tinatawag nating pamilihan ng salik ng produksyon or factor market. Ulitin ko, sa ikalawang modelo, nakalika na sila ng sistema o mekanismo ng pagpapalitan ng mga produkto at serbisyo. Ang unang sistema ay tinatawag nating pamilihan ng kalakal at paglilingkod or commodity market. Ang ikalawa naman ay ang pamilihan ng salik ng produksyon or factor market. Dahil dito, nakalika ito ng mga ugnayan sa bawat isa. Halimbawa, mula sa sambayanan, gagastos o bibili ng mga pangailangan niya ang mga mamayan o mga consumers sa commodity market. Mula sa mga kinita sa pamilyang ito, babalik ito sa mga bahay kalakal. Dahil doon, meron na siyang kakayanan na magbigay ng sahod, upa, tubo sa mga lumilika ng mga produkto at serbisyo. At ang mga nakibahagi sa paglikha naman ng produkto, iuwi nila sa kanilang tahanan ang kanilang kita sa tinatawag nating sahod or salary. Pwede rin naman maganap ang ganitong pag-ikot na daloy ng ekonomiya. Mula sa bahay kalakal, ang mga bahay kalakal ay magbebenta ng mga produkto at serbisyos. Ilalagay nila ito sa pamilihang kalakal at paglilingkod o tinatawag nating commodity market. Mula doon, bibilihin ng mga pamilya o ng mga consumers ang kanilang mga kalakal. Dahil dito, kailangan nilang patuloy na magkaroon ng kakayanang bumili. Kaya sila ay maghahanap ng trabaho o kaya magpapaupa ng kanilang tahanan o magnenegosyo upang may malika mga produkto na muling ibebenta ng bahay kalakal. Sa ikalawang modelo, maaari namang ganito ang pagtingin ng daloy ng ekonomiya. Halimbawa, ang sambayanan ay nangangailangan ng bigas. So, ang gagawin niya ay bibili siya sa tindahan. Gagastos siya, babayaran niya ito. Ang mga binili niyang bigas ay iuwi niya sa kanyang tahanan.
Para patuloy siyang makabili ng bigas, kailangan niyang magtrabaho, magpaupa ng bahay, o umisip ng mga gawain na maaari siyang kumita para mapagpatuloy niya ang pagbili ng kanyang mga pangangailangan. O kaya naman, maaaring ganito naman ang daloy ng ekonomiya. Sa bahagi naman ito ng bahay kalakal. Una, para kumita ang bahay kalakal, magbebenta siya ng mga produkto. Halimbawa, bigas. Magbebenta siya ng bigas, idadalhin niya ito sa pamilihan. Mula doon sa mga napagbentahan niya ng mga bigas, siya ay kikita. Dahil meron na siyang pera para mag-hire ng mga tao sa pagtatanim, sa pagbubuhat ng bigas at iba't iba pa, siya ay magbabayad ng sahod, ng upa o ng tubos sa tinatawag nating pamilyang salik na pamilya ng produksyon. Mula rito, ang mga tao sa kanyang factory o sa kanyang paggawaan o sa kanyang pananiman ay makakalika ng mga produkto na maaari niya muling ibenta sa commodity market. Ngayon naman, talakayin natin ang ikatlong modelo ng pamilyan o tinatawag nating pamilyang pinansyal. Sa ikatlong modelo ng pamilya, nananatili na meron tayong dalawang aktor. Ito ay ang pangunahing aktor, ang sambahayan at ang bahay kalakal. Sa ikatlong modelo ng ekonomiya, magkakaroon na tayo ng tinatawag na ikatlong uri ng pamilihan o mekanismo ng palitan ng produkto at serbisyo. Ito ay ang mga bangko o tinatawag nating institusyon na humahawak ng ating mga pananalapi. Maaari rin siyang nasa anyo ng mga kooperatiba, mga insurance company, pawn shop, stock market, money changer, kasama na rin ang mga money peddler o tinatawag natin, mas kilala natin dyan na Bombay. Ang mga ito ay nagfa-facilitate, nagpapadaloy ng mga kapital mula sa mga nangungutang patungo sa mga nangangailangan nito o mga magtatayo ng mga negosyo. Maaari ang ugnayan ng mga ito ay halimbawa, ang bahay kalakal mula sa kanyang pagtatrabaho sa factor market ay may natabi siyang mga salapi. Ito ay itatabi niya sa mga bangko. Mula doon, iipunin ng bangko ang mga natabing salapi ng mga sambayanan at maaari niya itong ipautang sa mga bahay kalakal. Mula sa mga bahay kalakal, maaaring magkaroon ng ugnayan tulad ng mga ito. Una, batay sa bahay kalakal. Pag nagpautang ang bangko ng mga kapital sa mga bahay kalakal, meron na siya ngayong salapi na pamuhunan para magtinda o mangupahan ng mga manggagawa, ng warehouse, ng factory, para lumika ng mga produkto na kanyang ibibenta. Mula rito, dadalhin niya ang mga produkto na nagawa mula sa kanyang paggawaan at ibibenta niya ito sa commodity market. At ang mga nabili o kinita nito mula sa mga pinagbentahan ay babalik sa kanya at meron na ngayon siyang pangbayad sa bangko sa kanyang mga inutang. Maaari rin naman ganito ang ugnayan sa ikatlong modelo. Ito naman ay batay naman sa sambahayan. Halimbawa, para magkaroon ng pera ang sambayanan o mga consumers, magtatrabaho siya. O kaya naman magpapaupa siya ng bahay o kaya naman magpapautang siya ng kapital. Mula rito, magkakaroon siya ng mga salapi o extrang pera o pera para gamitin sa pambili ng kanyang mga pangangailangan. Pwedeng gawin ng sambayanan ay option A.
Halimbawa, mula sa mga pera na kanya nakuha o na kumita, sinahod, pwede niyang gastusin ang kanyang salapi sa mga pangailangan niya sa pang-araw-araw. At ito ay babalik sa anyo ng mga produkto kanyang kailangan. Or option B, mula sa mga kinita niya, yung mga hindi niya kailangan gastusin o mga sobra-sobra niyang salapi ay pwede niyang ibalik sa bangko sa anyo ng pag-iimpok. Dito, maaari siyang kumita ng additional na kita o dividend mula sa mga interest ng kanyang salapi. Ang ikaapat na modelo, sa ikaapat na modelo, ito ay tinatawag nating ang pamahalaan o ang ugnayan ng pamahalaan sa sambahayan at sa bahay kalakal. Papansinin natin, ang pamahalaan ay naniningil ng mga buwis sa sambayanan, ganoon na rin sa bahay kalakal. Ito ay ibinabalik ng pamahalaan sa anyo ng sahod kung ito ay tatanggap ng mga manggagawa o mga empleyo. Pwede naman tubo kung ito ay magpapautang sa mga sambayanan. O kaya naman mga ayuda na ibinibigay o benepisyo na binibigay ng pamahalaan sa ilang mga sambayanan, bahagi ng sambayanan. O kaya, binabalik din ng pamahalaan ang buwis sa bahay kalakal sa anyo ng aktibong pagbili ng mga kalakal at paglilingkod. Tulad ng kung nais niyang magpagawa ng kalsada, bibili siya ng mga produkto at serbisyo na nagmumula sa mga bahay kalakal. Ano-ano ang mga batayang pag-unlad na tinuturing ng pamahalaan kung nagiging tagumpay ang kanyang paggawa o ang ugnayan nito sa kanyang sambayanan at sa bahay kalakal? Una, maaring tataas ang produksyon dahil may encourage ang bahay kalakal na lumikha ng maraming produkto at serbisyo. Dahil dito, dadami ang mga nangailangan ng trabaho, dadami ang tatanggapin ng trabaho, at dadami din ang kikita mula rito. Ikalawa naman, produktibidad ng pamumuhunan. Magkakaroon ng masiglang daloy ng pamumuhunan. May encourage ang mga sambayanan na lumikha ng mga negosyo na magpapatuloy sa pag-ikot, mapabilis ang pag-ikot ng daloy ng ekonomiya. At ang kaapat ay ang produktibidad na gawain ng pamahalaan. Nakakatulong ito sa lalo nang mapabilis ang pag-transfer ng mga produkto mula sa kanayunan patungo sa kalunsuran at vice versa. Sa kanyang paggawa ng mga kalsada, tulay at iba't ibang mga infrastruktura na maaaring tumulong sa sambayanan at sa bahay kalakal. At ang huling at ikalimang modelo ay ang ugnayan ng sambayanan at bahay kalakal sa panlabas na sektor o yung tinatawag nating international na market. Mahalaga ang panlabas ng sektor dahil hindi lahat ng mga produkto at serbisyo ay makikita at mabibili at ginagawa sa loob ng bansa. May mga produkto na hindi natin dito makikita sa loob ng ating bansa. Kaya mahalaga ang panlabas ng sektor dahil dito nila tinutugunan ang mga kulangan ng mga serbisyo at paglilingkod na kailangan ng bawat isa ng sambayanan at ng bahay kalakal. Sagutin natin ang katanungang ito. Kung ikaw ay may kamag-anak na OFW o nanirahan sa ibang bansa, paano at saan mo gagamitin ang padalang salapi nito at bakit?
Magbigay ng mga dahilan kung paano ito makakatulong sa takbo ng pambansang ekonomiya. Ulitin ko, kung ikaw ay may kamag-anak o OFW o ng mga nanirahan sa ibang bansa, paano at saan mo gagamitin ang padalang salapi nito at bakit? Magbigay ng dahilan kung paano ito makakatulong sa takbo ng pambansang ekonomiya. Ikalawang tanong. Ang pagbabayad ng buwis ay mahalaga sa mga Filipino. Ano ang maaaring mangyari kung magkaroon ng deficit sa public revenue ang ating pamahalaan? Pag sinabi nating deficit, kakulangan. Ang pagbabayad ng buwis ay mahalaga sa mga Pilipino. Ano ang mga maaaring mangyari kung magkakaroon ng deficit sa public revenue ang ating pamahalaan? Meron bang bahagi sa ating paksa na hindi nyo naunawaan? Kung meron, maaari nyong isulat ang inyong tanong sa inyong notebook upang sa ating pagkikita, maaari nating talakayin ang hindi nyo naunawaan. Sa pagwawakas ng ating paksa sa araw na ito, makikita nyo sa ating screen ang ating online quiz. Maaari natin itong sagutan para sa ating pagsusulit sa lesson na paikot na daloy na ekonomiya. Muli, salamat sa inyong pakikinig at lagi nating tatandaan, a thankful heart is a happy heart. Lagi tayong magpasalamat sa mga biyayang ating natanggap upang tunay tayong lumigaya sa buhay na ito. Maraming salamat po.